Sa pagpasok ng bagong milenyo, samot-saring mga kwento at paniniwala ang ating naririnig tungkol sa nalalapit na pagkagunaw ng mundo. At dito mismo sa ating bansa, isang kulto ang halos isang taon nang pinaghahandaan ang araw na ito. Pangatlong beses ko nang mag-cover dito sa probinsya ng Leyte. Sa pagkakataong ito, ang lalakbayin namin ay ang munisipalidad ng Leyte, 2 oras mula Tacloban. Kapapanalo lamang ng bayan ng Leyte bilang pinakamalinis na munisipalidad sa buong Pilipinas. Mabibighani ka hindi lamang sa linis at ganda ng bayang ito, kundi pati na rin sa kabutihang loob ng mga tao, na kadalasan ngay nagiging dahilan upang sila'y linlangin. Ang pakay ko sa bayang ito ay si Mang Seferino Quinte, ang pinuno ng grupong Romano Katoliko. May pagka-ermitanyo ang klase ng pamumuhay ni Lolo Quinte. Ang 80 taong gulang na lider ay ginagalang ng karamihan sa buong Leyte. Isa siyang manggagamot o faith healer bago naging pinuno ng Romano Katoliko. Binuo ni Lolo Quinte ang Romano Katoliko sa paghahanda sa umano'y ikalawang pagdating ni Kristo sa lupa. May nabasa akong surat, tikang Santo Papa Roma. May nabasa ako ng magazine galing kay Pope John Paul II. May picture pa nga niya ito eh. Nakasulat doon na pagdating ng taong 2000, may mangyayari. May mangyayari ng mga milagro pagdating ng year 2000. Hindi lang natin alam kung ano yun. 2 taon na ang nakalilipas ng itatag ni Lolo Quinte ang Romano Katoliko. Madalas itong ilarawan bilang isang kulto, subalit itinatanggi naman ito ni Lolo Quinte. Base umano sa mga itinuturo ng simbahang Katoliko, ang paniniwala ng kanyang grupo. Tungudan ako mulaod nga ginhatag ira. May paniniwala ako ayon sa utos ng Diyos. Mahalin ang Diyos sigit sa lahat. Bigyan ng pagkain kung sinong nagugutom. Bigyan ng inumin kung sinong nauuhaw. At huwag pumatay. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang karamihan na kulto ang Romano Katoliko. Ito'y dahilan sa mga seremonya at alituntunin ng grupong ito. Ang pinakakontrobersyal ay ang ginagawang paghahanda ng Romano Katoliko sa umano'y pag-ulan ng apoy pagsapit ng year 2000. Bugas. Naghahanda kami ng bigas, asin, petrolyo, posporo, kalan, at kung ano pang makakatulong pagdating ng 4 na buwan. Sa highway pa lamang, makikita mo na ang mga miyembro ng Romano Katoliko na dala-dala ang kanilang mga baon, mga baong dadalhin nila sa lungga. Ano po yung mga dala nyo? Ano po yan? Asin. Asin. Asin, marami asin. Okay. Tapos, Ito po. ito, mayroon may mga kumpurmi. Ano po yan? Tutra. Cold. Okay. Mula sa munisipalidad ng Leyte, may 6 na kilometro ang lalakarin patungo sa pinakakuta ng Romano Katoliko. Anay pa. Gari na, kuan. Gari na. Matapos ang matalahib na daanan, tatawid ka naman ng ilang bukid kung saan ang lalakaran mo ay madulas, malagkit at malalim na putikan. Hindi mo na kailangan ang sapatos mo rito. Sabi ng guide namin, may 1 oras at kalahati ang paglalakbay mula sa kalsada hanggang dito sa lugar ng Romano Katoliko. Ang nakalimutan niya sabihin, yung magandang daan.
Oo, di na. SOP yan. Security. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating na namin ang Sitio Abu-Abu. Pag-aari ng mga kinte ang 4 na ektaryang lupain na ito. Mataba ang lupa at mayaman sa mga pananim kung saan ang mga miyembro ng Romano Katoliko ang nagpapayabong. Sa bandang paanan ng bundok ay masisilayan ang daan-daang mga kabahayan. Sa ilalim ng mga bahay ay matatagpuan ang mga lunggang magsasagip umano sa kanilang buhay pagdating ng pinaniniwalaang dilubyo. Halos 2 taon nang naghuhukay ng mga lungga ang grupong Romano Katoliko. Di ba mahirap dito sa ilalim? Nung nag-umpisa kami, pinuntahan ko lahat ang mga tauhan ng tatay ko. Ano sila, pinaalam ko sila kung mag-ano ka tayo, magtatanim tayo. Dahil sabi daw sa yung libro ng Santo Papa, mayroon daw darating na mga masama ngayon daw na year 2000. Nung unay ang pamilya Quinte lamang ang nagsimulang maghukay ng mga butas sa lupa. Mabilis na kumalat ang balita sa mga taga-Leyte at iba pang lugar kung kaya't nagdagsaan ang mga tao na naghukay na rin ng kani-kanilang mga lungga. Ano, hinukay nyo ba muna? Paano nyo ginawa yung mga tanan? Ay, ano lang yung ginamit namin. Talagang matok lang, sa pala, sa kasilsin. Hinukay nyo na. Hinukay namin yung dala namin sa labas, yung lupa na hinukay namin. Yung disenyo, paano nyo naisip yung disenyo ng mga tanan? Sinuro ng tatay ko. Siya nagturo na ganito ang design. Ito ang hitsura ng mga underground tunnels. May pasukan sa bungad at parabang may mga kwarto na tulad din ng sa hotel. May mga espasyo ang bawat pamilya kung sakasakaling umulan ng apoy. Hindi umano sila masusunog. Kasamang mga miyembro ng Romano Katoliko, pumasok kami sa isang lungga. Gamit ang isang Petromax lamp, ginalugad namin ang mga tunnels. Nabatid ko na maliliit ang mga espasyo para sa isang pamilya. Maging ang daanan ay alanganin kapag nagsabay-sabay ang mga tao. Wala ring lugar para sa palikuran. Ang tanging mayroon lamang ay ang daluyan ng hangin. Yung hangin dito, galing sa labas. Galing sa labas. So hindi makakabot yung apoy dito. Hindi. Kasi malayo to eh. Malayo na to. Oo, malayo to. Inaasahan ng pamunuan na kakayanin ng mga lungga ang mahigit sa 1,000 katao. Yung iba nang tatawanan, di bali lang yun, para okay lang sa amin na pagtawanan kami, wag lang mangyari yung sinasabi doon sa Bible na by the Peter na sa New Testament na uulan ng apoy. So nandun naman talaga, mababasa naman talaga yun eh. Wag lang silang mabahala at wag silang maalarma sa labas. May mariligtas naman pagka totoo yung pagdasal panalangin mo. Bakit pinatigil ang paghuhukay at pinasara ang mga tunnel? Malalaman natin sa pagbabalik ng Brigada 7. Pinasok ng aming kabrigada ang loob ng mga Doomsday Tunnel at habang nasa loob sila, bigla na lamang lumindol. Mapapaisip ka tuloy bigla, kaligtasan nga ba o kapahamakan ang kahihinatnan ng paghahandang ito? Isang komunidad ang nabuo ng Romano Katoliko sa gitna ng mayamang lupa sa Sitio Abu-Abu, Leyte. Isang komunidad na malapit sa kalikasan. Sa gitna ng payapang pamumuhay ng mga taong ito, lingid sa kanilang kaalaman, ang tunay na trahedya na kailangan nilang paghandaan. December 7, 1999 nang magsagawa ng Geohazard Assessment ang Mines and Geosciences Bureau ng DNR Region 8 sa Sitio Abu-Abu upang alamin kung maayos ang isinasagawang paghuhukay ng grupong Romano
walang taong papasok doon kasi it's unsafe. Ang mga sumusunod ang ilan sa mga rekomendasyon ng DENR. Kailangan ng ihinto ng mga miyembro ang paghuhukay sa mga lungga. Kailangang iwasan ng mga miyembro ng Romano Katoliko na pumasok sa mga tunnels, lalo na ng mga bata dahil delikado ito kapag may malalakas na pag-ulan o maganap na lindol. Yung roof ng tunnel, some of the tunnel there, manipis ang roof niya. Saka medyo may soil na. Yung ibig sabihin na hindi na bato, parang soil na ba? Pag malakas yung ulan, papasok yung tubig, malaking tendency na baka babagsak yun. Bukod pa sa isinagawang pag-aaral ng DENR, napag-alaman pa na nakahimlay sa ibabaw ng Leyte Fault Line ang munisipalidad ng Leyte. Isang oras matapos kaming bumisita sa mga lungga, tumama ang isang malakas na lindol sa Leyte. Ang pagyanig na may lakas na intensity 6 ay nagbunga ng pagkalamat ng mga gusali, pagkawasak ng mga school buildings, at paghasik ng takot sa mga Leyteño. Bagamat walang nasugatan sa naganap na lindol, may dahilan naman upang taimtim na magdasal. Wala pang 6 na kilometro ang kinaroroonan ng mga lungga. Kaya nga yung isip ko ngayon, Jay, is nasa kanila eh. Kasi wala namang ibang kalamidad na dapat katakutan natin with regards sa status nila doon, sa mabutas doon, kung hindi yung lindol. Sa kagaya ng kanina na lindol na malakas, kaya nga yung isip ko, yung nado sa mga taong yun. Kung ano itong iyo kahintang din eh. Nitong Miyerkules, si Mayor Isidoro mismo ang naghatid ng mensahe mula sa DENR sa grupong Romano Katoliko. Pinakinggan naman ni Lolo Quinte ang mga rekomendasyon ng DENR, subalit hindi ito nangangahulugan na kanilang paniniwalaan ito. Sa kabila ng mga babala ng DENR, naniniwala sina Lolo Quinte na ligtas ang mga lungga. Marami na nagpunta dito, mga 4 na grupo. Mismo hindi nagsabi sa amin na medyo delikado. Ang aming kinatatakutan ay mayroong nakuhang report ang DENR na mayroong tinatagong ginto dito. Kaya nagka-interest sila dito. Naniniwala po ba kayo na magaganap na magugulo yung mundo? Naniniwala rin ako dahil nandito na ako. Sa tingin ninyo, maliligtas kayo pag nandito kayo? Makaligtas din sa awa ng Diyos na walang mangyari sa akin. Maaari rin ho bang mangyari na umalis kayo dito sa lugar na ito? Kung halimbawa sabihin hindi ligtas, sabihin ng gobyerno hindi ligtas dito, alis mo ba kayo? Hindi ako aalis, dito lang ako sa ano ko. Pinakatatay namin. Naniniwala rin naman ako na ngayon sa year 2000 may darating sa atin na mas nalang nilang pag-ulan ng apoy. Kaya nandito rin ako. Monsignor, ano hong reaksyon ninyo dun sa paggamit ng Romano Katoliko nitong grupo ho? Hindi dapat. Bakit? Well, we don't want the people to think that this comes from the Catholic Church. These are, as I said, fanatics, these are superstitions, and they should not involve the official church. Ang paghahanda umano sa muling pagdating ni Kristo ay kinakailangan ng bawat tao. Subalit ang paghahandang espiritual at hindi pisikal ang mas higit na dapat na pagtuunan ng pansin. Everything has an end. But nobody knows that. Nobody knows that. Not even the angels and the saints in heaven. Only our Lord knows it. Sa bawat araw na lumilipas, nadaragdagan ng mga miyembro ng Romano Katoliko. Parami ng parami ang mga naniniwala kay Lolo Quinte. Mga taong tila ba gutom na gutom sa kasagutan sa walang katapusang mga katanungan sa buhay. Ngayon kasama namin si Pastor. Sa tingin mo yung ibang mga tao dapat kumuha ng ganitong
lugar o pumunta dito? Oo, dahil hindi naman dahil yung hinahangad lang naman natin, kaligtasan sa bawat isa. Oo. Ako, sa paniniwala ko dito, maliligtas din maliligtas din kami. Yung sa akin lang, kung sa akin lang yun, kung ikaw tao ay buong nagtitiwala ka sa Panginoon at binigay mo katawan mo pati buhay mo at itiwala mo sa Kanya, eh siya na yung nakaalam kung mapatawad ka o maligtas ka. Kung sasabihin ho ng gobyerno, lisanin niyo itong lugar nito dahil hindi ho ligtas, lilisan ba kayo dito? Hindi kami dahil sinusunod namin yung mga payo ng Pangulo namin dito sa grupo na ito. So hindi kayo alis? Kung hindi aalis yung Pangulo namin, hindi rin kami aalis. Habang papalapit ang Pasko at pagdating ng bagong milenyo, masarap magdiwang pero para sa akin, para bang nahihirapan akong umiti. Lalo na't hindi ako nakatitiyak sa kaligtasan ng mga miyembro ng Romano Katoliko. Tila ba walang makapipigil sa grupong ito na pumasok sa mga lungga. Daan-daang buhay ang nalalagay sa panganib. Matanaw na sana ang liwanag. Nag-uulat mula dito sa Leyte, kasama si cameraman Jojo Tagle at Juwin Soho. Jay Taruk para sa Brigada 7, reporting. Pananampalataya sa Panginoon at mga makataong gawain ang pinakasiguradong paraan ng tunay na kaligtasan. Ang kahanga-hangang kwento ng mga kababayan nating patuloy na tinatalo ang kanilang mga kapansanan susunod sa pagbabalik ng Brigada 7.